Ineke umano ang notaryo sa affidavit ni Orly Gutesa ang nagpakilalang dating security aide ni Congressman Zaldico na nag-deliver umano ng pera sa bahay nito at ni dating Speaker Martin Romualdez. Ayon po yan kay Senador Ping Lacson na iniutos ng i-background check si Gutesa. Bigla kasi umano itong iniharap sa pagdinig ni Senador Rodante Marcoleta ng walang abiso. Nakatutok si Joseph Moro. Mabibigat ang mga pahayag na binitawan ni Orly Gutesa na nagpakilalang dating security aide ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa Senate Blue Ribbon Committee. Saksi daw si Gutesa sa paglabas-masok at pag-deliver ng mali-maletang pera sa bahay ni Ko tulad ng nanggaling kay dating ACT-CIS Party List at ngayon Benguet Representative Eric Yap. Nag-deliver din daw siya ng mga maleta ng pera na tinawag niyang basura sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa Taguig. Itinanggi na ni Romualdez at Yap ang alegasyon. Si Ko itinanggi rin na may tinanggap na pondo mula sa anumang proyekto ng DPWH. Pero ang affidavit ni Gutesa na binasa sa Senado naku-question ngayon. Ang notary public kasi na nakapirma sa affidavit na si Atty. Petchy Rose Espera sinasabi ngayon na hindi raw siya nagnotaryo, lumagda o lumahok sa paggawa ng affidavit ni Gutesa. Ayon kay Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson, palsipikado rin daw at walang otorisasyon ang pirma nito at ibang detalye sa notaryo. Ninonotaryo ang isang dokumento para maging publiko ito at magamit sa korte. Personal na pinanunumpaan ng isang affidavit sa harap ng abogadong nagnotaryo nito. Pinuntahan namin ang opisina ni Espera sa Maynila para kunin ang kanyang pahayag pero wala ito roon ayon sa staff na nakausap namin. Sabi ni Lacson, sorpresa raw ang pagpipresenta ni Marcoleta kay Gutesa kahapon at ni hindi man lamang nag-abiso sa kanya bilang chairman ng komite. Kailangan aniyang makilatis ang background at record ni Gutesa lalo na't mabigat at seryoso ang mga testimonya nito kahapon. Sinisikap namin makuha ang panig ni Gutesa at Marcoleta. Ang DOJ ang sabi hindi pa pumupunta sa kanila si Gutesa. Inaalam na rin nila kung peke nga ang notaryo ng salaysay nito. Kahit nasabihin natin may issue ng notarization, the fact that it is a sworn statement delivered under oath in the Senate makes it an official statement pa rin. Sa pagtatanong kay Gutesa, binanggit din niya naghatid siya ng pera para kay Romualdez sa isang bahay sa Aguado Street malapit sa Malacanang. Nang hinga ng reaksyon ukol dito, sabi ng palasyo, kung meron pong ganitong talagang pangyayari, patunayan naman po at hindi naman po muli, hindi po makikialam ang Pangulo sa mga pag-iimbestiga na ito. Kaya po nag-create ng isang independent commission para po maging malaya ang pag-iimbestiga, kamag-anak, kaalyado, pinsan man, kapatid man o anuman. Lahat po ay dapat maimbestigahan kung dapat na maimbestigahan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.